Mga intermittent showers, dulot pa rin ng habagat, magpapaulan, kabilang na ang Metro Manila. At monsoon trough naman sa may silangan, magpapaulan naman silang bahagi ng Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Pero ang kanlurang bahagi ng west portions ng Visayas at Palawan, asahan pa rin ng mga pag-ulan. Inaasahang mga pagbabaha mula dyan sa may Bulacan ay inaasahang mas tataas, epekto pa rin ng patuloy na pagpapawas ng mga dam sa bansa. Typhoon Egay, posibleng pang umabot sa Super Typhoon category bago maka-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng Lunes, July 31, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 9:17 na ng umaga. Well, halos mahigit na 4 na araw na po tayong tuloy-tuloy na inulan dito sa Metro Manila at kasama pa rin sa amin sa Caloocan City. May mga kalat-kalat din na thunderstorms, lalo na dito sa may bandang silangan at kanluran ng Northern Luzon. Pero typically sa mga baybayin lang naman ito madalas nabubuo. Pero ingat na lamang kung meron tayong mangingisda dyan na pilit pa rin bumabaybay kahit na medyo delikado ang bugso ng hangin sa karagatan ngayon. Sa epekto ng monsoon trough sa silangan at sa west monsoon naman sa bahagi ng kanluran ng bansa. So far sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid po ngayon. Very saturated na po ang ating paligid sa Metro Manila dahil sa mga tuloy-tuloy ng mga intermittent rain showers. Kaya mataas ang ating cold humidity at overcast ang expect natin ngayong araw dito sa Metro Manila. So far ay sa lowest na temperature na itala ng weather station dito sa Caloocan City since 6:35 AM nakapagdala kami ng pinakamababang 24.8 degrees Celsius. Kapon napagdala kami ng highest temperature na umabot ng 28.8 degrees Celsius since 11:14 AM. At dahil dyan ay aming heat index ay inasang mababa lamang kahapon na nasa 35.3 degrees Celsius. Na comfortable na rin maituturing kahit na medyo mataas pa rin sa kanyang heat index. At sa ating pH extreme since past 24 hours ay nangunguna pa rin ang diet Camarines Norte na nasa 35.1 degrees Celsius sa bandang Bicol. So inaasahan na medyo kahit na makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na ulan, expected na medyo mailinsangan lalo na sa bahagi ng Camarines Norte area. Sa lowest temperature dyan sa may Baguio City ay nakapagtala ng 16.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa bansa. And so far since past 24 hours ay ang inulan ay pinakamataas sa Iba, Zambales pa rin ang nangunguna na pinakamataas ang inulan. And kung titingnan natin sa record ni Iba, Zambales, ay lumalabas siya ang nangunguna sa may pinakamataas na inulan sa bansa sa halos nakalipas na 4 na araw. Madali naman niyo makikita yan. Dito lang, i-click naman yan. Direkta kayong madadala sa may pinaka-OGMET kung saan dumadaan ang lahat ng mga weather data mula sa WMO, mula sa feed ni Pag-asa at mag-feed out yan dito. I-record ko yan, yung totality niyan sa loob ng isang buwan at ipopost ko sa aking Facebook page. Ang totality ng ulan mula dyan sa Iba, Zambales at ilang bahagi ng kasunod ni Iba, Zambales. Dahil kung titingnan natin ay sumusunod ang Subic Bay, Manila, Tanay Rizal at dyan sa may Quezon City, sa may Science Garden. Ipopost ko mamaya-mayang konti dahil hindi ko pa naayos yung totality niyan. At makikita ninyo na mas lumalabas na may pinakamalaki ang naging ulan, ang naging buhos nitong sa Iba, Zambales. Pero so far sa amin dito sa may Caloocan City, nakapagtala lang kami since 12 o'clock AM ng madaling araw up to 45.6 mm ang total rainfall. So kahapon mas mababa at 26.1 mm lamang ang total na inulan sa amin sa Caloocan City. So sa loob ng 7 araw, nasa 422.1 mm na po ang total rainfall sa amin. So sa buong buwan ng July,
ay nasa total of 1,002.3 millimeters na po ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Titingnan natin yan maya-maya sa table kung pang ilan kami sa Caloocan City kasabay nilang ng iba Zambales, Science Garden at ng iba pang bahagi na nasa top 10 na may pinakamataas na inulan. Abangan nyo yan sa aking Facebook channel. Ipopost ko doon yung datos. At so far ay ang outside humidity natin nasa 77% at malaki ang ibinababa na nito at 18% since last hour. Ibig sabihin lamang nito ay nakakaramdam na tayo sa Metro Manila ng medyo pagtaas ng temperatura despite na mayroon pa rin tayong habagat at wag nating kalilimutan yan. At ang ating atmospheric pressure nasa 1,008 hectopascals. Ibig sabihin lamang na medyo katamtaman pa rin lalagyan ng panahon sa atin na may mga localized thunderstorms. Sa ating high tide and low tide status, nasa high tide tayo, eksakto, dyan sa Manila Bay. So, mataas po ang tubig dyan sa may Pampang. Maganda pong mangisda, pero ingat na lamang dahil ina-expect na maalon pa rin sa area na yan. May 5 hours and 59 minutes tayo para mag-low tide o 5 o'clock PM to be exact mamayang hapon. Medyo hindi maganda quality natin sa Caloocan nasa 12.73 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter 2.5 o index of 52. So magmas na lamang po sa mga sensitibo sa ating baga at sa ating almanak. Sa mga biyahe ngayong araw ng Lunes ay sumikat po ang haring araw kaninang 5:39 AM at lulubog itong mamayang 6:25 PM. Ang ating 96% na illuminated o sinag na ng buwan, waxing gibbous na medyo malabong makikita natin sa Metro Manila mamayang gabi dahil medyo mas maulap pa rin tayo, ay sisikat mamayang hapon 5:10 PM at lulubog naman na ito kinabukasan ng madaling araw 4:39 AM. At sa ating local weather outlook para sa ngayong Lunes at Martes, inaasahan pa rin ang maulap na papawarin at may mga pagtulog at pagkilat pa rin ang asahan at mataas ang expected of dynamic rain showers na 100% pa rin hanggang bukas pa rin yan ng Martes. So stationary pa rin yan mga folks. Highest temperature expected ay 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Ganon din sa Martes ay nasa highest of 28 degrees Celsius ang forecast at 26 degrees din ang pinakamababa na forecast na lowest temperature. At sa ating local weather advisory mula kay Pag-asa, pero record nila ito kaninang 3 AM pa, so hindi na po ito masyado accurate, pero babanggitin pa rin natin na ang record nila ay namataan nila ang sentro ni Falcon o Typhoon Falcon sa layong 1,070 km, silangan ng extreme northern Luzon na po ito. So malayo na talaga sa kalupaan ng bansa, gaya ng aking sinabi, 3 days ago pa. At makikita nga nasa maximum sustained winds na ngayon ito na 153 km per hour. Ayon yan kay Pag-asa kaninang 3 AM pa po At may bugsong umaabot ng 185 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 15 km an hour. Hilagang kanluran ang kilos nito. Pero mag-update tayo dahil ngayong oras ay iba na ang posisyon na ngayon yan ni Falcon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita po natin ang dito sa may rainbow infrared na kita na po ang eye wall ni Typhoon Falcon. Gaya ng aking report, ina-expect nga bago talaga lumabas ito ng ating PAR, nung isang araw ay expected aabot pa talaga ito sa mahigit sa severe tropical storm o typhoon category. At may maliit pa nga na tsansa na pag-exit nito ng PAR ay posible pang umabot sa super typhoon category. Dahil mainit pa rin ang temperatura sa karagatan na yan, aking na-report na nga po na ang sea surface temperature sa area na yan ay umaabot ng 38 degrees Celsius. Bueno, sa lagay ng ating panahon sa bansa mula sa Hilagang Luzon ay expected pa rin na halos kapareho kahapon, makakaranas pa rin ng mauulap na himpapawin, lalo na dyan sa may kalor ng bahagi ng Northern Luzon, especially dyan sa may bandang Pangasinan at Zambales. Mas makakaranas kayo ng mga malakasang pag-ulan dyan, epekto ng ating southwest monsoon. So expected na maghahabol sa mas mataas na naman na total rainfall ang iba Zambales lalo na. Ingat po sa mga karatig bayan dyan dahil kung titingnan natin ang mas malapitan na detalye. Dahil yung mga ibang mga weather vloggers, hindi nila ito binabanggit ng medyo detalye kung ano yung mas critical na area. Basta lang sasabihin nila uulanin sa ganitong bahagi ng Luzon pero hindi lang na mai-specify minsan ang pinaka-critical na area na uulanin. Gaya na lamang dito sa may San Juan at San Fernando, La Union, kasama na ang Bolinao, Alaminos,
Dagupan at lalo na sa bahagi na yan ng Zambales. Kasama na mula sa iba Zambales, Botolan, Cabangan, Masinloc, all the way hanggang sa may bandang Alaminos na po. Expected po mga moderate at heavy rain showers pa rin na aabutin kayo dyan. Tuloy-tuloy yan at very aggressive ang southwest monsoon sa area na yan ng kanluran ng Zambales. Ingat po sa mga pagbabaha po dahil in-expect tuloy-tuloy po ang pag-ulan maghapon at mula dyan sa may bandang Bayumbong, kamiling papasok ng Central Luzon na po sa may Paniki at bahagi ng Tarlac at San Jose City ay magiging mas maula pa rin ang papawarin at may mga drizzle to moderate at some heavy rain showers pa rin ang magtutuloy-tuloy. Probably mga yellow warning rainfall o rain showers ang palaging aasahan dyan. Expected na yan na laging ini-indicate na pag-asa kahit hindi ko na silipin dahil malinaw naman sa ating mga satellite imagery at sa heavy rain potential na ating ginagamit. So makikita po mula sa may Central Luzon hanggang pababa na po ng may bandang San Fernando, Pampanga at Angeles, Pampanga ay makakaranas pa rin ng mga intermittent at mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin po dulot pa rin ng bugso ng habagat. At mula dyan sa may Northeastern Luzon, mula dyan sa may bandang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region hanggang Tuguegarao, pababa na po yan dyan sa may bandang Ilagan, Isabela ay magiging muslikaw din ng Iral pero hindi sinyating sa may kanlurang bahagi ng Luzon mula dyan sa may Lawag, Ilocos Norte. Pero sa may kanlurang bahagi ng Northeastern Luzon ay medyo katamtaman na lagi ng panahon pa rin dyan. Pero expected pa rin mga ilang drizzle rains at bugso dulot ng habagat. So ingat pa rin po sa mga scattered rain showers po sa maghapon po lalo na sa bahagi niyan ng bandang Etiague, Kasiguran, Aurora, pababa na po yan ng Polillo Island. At siyempre kasama dyan mula sa may Biliwag papasok na po ng Quezon City sa Metro Manila ay makakaranas din tayo ng ilang bugso pa rin ng habagat dahil nagpapang-abot pa rin dyan ang ating habagat. Tuloy-tuloy yan maghapon hanggang dyan sa bahagi na po pababa ng bandang Cavite, General Trias Cavite, all the way hanggang Magallanes na Sugpo, Batangas at dyan sa may Taal Lake area. Mas maula po ang papurin dyan. So expected ang mga scattered rain showers dulot pa rin ng ating habagat maghapon. At dyan sa may bandang silangang bahagi ng Quezon Province, karugtong ng Laguna, Quezon Province area ay hanggang katamtaman din. At may mga kaulapan din ang iasahan at mga isolated rain showers dahil pa rin sa ating extended ng habagat at unti-unting nahahaluan na ng monsoon trough mula naman dito kay Typhoon Falcon. At makikita sa may buong eastern sections ng Bicol Region mula Camarines Norte at hanggang dyan sa may Sorsogon. Although medyo mataas ang temperatura dyan lalo na sa mga taga-Dayat Camarines Norte, although medyo mainit ang temperatura sa inyo, ay makakaranas kayo ng mga mostly cloudy at mga ilang scattered rain showers and forecasted localized thunderstorms pagdating na po ng hapon o gabi, especially sa Catanduanes, City of Iriga, papasok na po ng Legazpi City at dyan sa bahagi ng Sorsogon, sa may Castilla, at Gubat at Kasiguran area. Kasiguran dyan sa may bandang bulusan po sa Sorsogon baka malito kayo, baka isipin nyo Kasiguran Aurora yan. Dalawa kasi yung Kasiguran na bayan dito Merong isang Kasiguran dito sa may bandang Kasiguran Barcelona sa may bahagi ng Sorsogon at sa Kasiguran Aurora naman sa Northeastern Luzon. At sa bahagi naman ng Mimaropan, lalo na sa bahagi ng buong Mindoro Region, Coron at buong Palawan mula San Vicente at Puerto Princesa all the way hanggang Patarasa, makakaranas pa rin kayo ng mga tuloy-tuloy mga kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng ating southwest monsoon na nag-e-extend pa rin dyan hanggang sa humahalo sa monsoon trough nitong nahahatak ni Typhoon Falcon. So halos buong west portions ng Visayas at central portions ay although medyo katamtaman na lagay ng panahon at medyo may pagsikat ng araw dyan mula sa may Southern Luzon kasama na ang bahagi ng Romblon, Masbate at ilang bahagi ng eastern portions ng Panay Island except sa may west portions ng Panay Island at sa may San Jose de Buenavista ay makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin dyan na may pagbugso ng mga biglang moderate and some heavy rain showers na makikita ninyo sa satellite imagery ngayon. Pero sa bahagi ng Bacolod at ilang bahagi ng Negros Region at Central Visayas ay medyo katamtaman at medyo may pagsikat na po ng araw at maalinsangan ni umaga ngayong tanghali dyan sa inyo hanggang dyan sa may bahagi ng Leyte at Eastern Samar. Although may mga forecasted isolated showers pa rin tayo, lalo na pagsapit po ng hapon o gabi dahil yung dynamic range ng formations ng nahahatak ng although mahina na parte dito sa may Eastern Visayas
na monsoon trap patungo kay Falcon ay hindi na masyado matindi. Medyo malayo na po ang range dyan. So medyo maganda-ganda na rin ang lagay ng panahon mula dyan sa may banda, bahagi ng kaduludulan ng Southern Luzon at Central Visayas at Eastern Visayas. And the rest ng Mindanao, mula dyan sa may Surigao del Norte and all the way hanggang buong Davao Region sa may Compostela Valley at Davao City ay magiging katamtaman na po at medyo maalisangan na rin ang aasahan natin panganong dyan. So medyo improved weather condition muna kayo dyan. All the way dyan sa bahagi ng Soxagen. Magiging maaraw po at medyo maalisangan. So ingat po at expected na maghahabol ang taas ng alinsangan mula dyan sa inyo sa Davao Region hanggang dyan sa may bahagi ng Barm at Soxagen. And the rest ng Zamboanga Peninsula, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. So expected na rin na tumataas ang temperatura dyan all the way hanggang sa may Basilan at Hulusulo. So generally halos buong Mindanao, medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan. At medyo maalinsangan mararanasan ninyo. Dahil yung range ng mga monsoon trough dyan sa may Mindanao ay hindi na masyado napapag-abot. Pagitan na lamang yan ng bandang Dinagat Island at dyan sa may Giyan, Eastern Samar na lamang. Yung pinaka-last sort ng buntot ng monsoon trough na nahahatak patungo kay Falcon. Dahil sobrang layo na po nito sa atin sa bansa. Halos extreme northeast Luzon na po kasi ang lokasyon nitong si Falcon. Makikita ninyo halos sa within 37 hours approximate ay exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Probably mga bukas ng hapon o gabi. Estimated na po yan. Kung hindi masyadong bumilis ang pagkilos ngayong araw nitong si Falcon, probably mga bukas na talaga ng Martes ito makakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang focus na lamang po na mag-iingat sa kababayan natin, ang bahaging na po yan ng buong Zambales, Pangasinan hanggang dyan sa may La Union area. Well, may gale warning para. Yes, mayroon pa rin pong gale warning mga folks. At makikita natin dito sa ating sea level streamline ay medyo may mataas pa rin ang alon din sa may bandang kalurang bahagi ng Zambales area hanggang dyan sa may Pangasinan. At sa ilang bahagi ng Mindoro sa West Coast at Palawan dyan sa may Cuyo, West Coast ng Palawan. Medyo umaabot pa rin ng 1.25 meters. So, yung malilit natin sa sakyang bandangat, medyo restrained pa rin po. At maging dyan sa may bandang extreme northern Luzon, of course, at Cagayan, of course. Medyo tumataas ang alon dyan. At approximately, mga within 10 nautical miles ngayong araw, ay medyo kaya pang lumayag. Huwag lamang lalagpas at least 10 nautical miles ang layo. Dahil ito ay unti-unting tumataas na ang alon. Dahil yung outer range ng pag-alon dala ni Typhoon Falcon ay umaabot pa rin ng 1.25 meters. So, ingat na lamang po, lalo na sa kanluran ng northwestern Luzon na mataas pa ang alon at 1.25 meters. So, sa mga uulanin pa rin at babahain ay nakataas pa rin ng potential na babahain dyan sa bahagi ng lalo na sa may bandang Angeles City sa halos area ng Zambales, malapit sa of course. Kasama ang Santa Cruz, Dagupan at San Fernando La Union ay makakaasang nakataas pa rin daw ayon kay Pag-asa na potentially nababahain ang area niyan kasama na ang Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. So ingat na lamang mga folks sa mga potential pa rin na babahain dyan maging sa may bandang Cagayan Valley pa rin daw sa may bandang extreme northern Luzon kasama na ang Cagayan at bandang Tuguegarao. Nakataas din daw dyan ang potential na babahain. So just in case man, although hindi masyado mas malala ang mararamdaman ng mga taga-Cagayan, hindi gaya din sa may bahagi ng Zambales, sa may San Fernando, ay mag-iingat na lamang po sa mga potensyal na babahain maghapon. Tako naman tayo sa ating computer generated tropical cyclone sector and as of 11:30 AM na po, ay ang kanyang central air pressure na ngayon ni Canon, in international name, ay nasa 948 hectopascals na po. So medyo nalaglalaro o namimiligro siya na umabot pa sa super typhoon category ngayong araw. Although nasa category typhoon ito na ang kanyang 1 minute average wind speed ay nasa 194 km per hour at bugsong umaabot ng 243 km per hour. Pero yung ating 10 minute average, pasok pa rin sa typhoon category at 144 km per hour at bugsong umaabot naman sa 179 km per hour. At kumikilos pa nga rin ito pa northwestward sa bilis na 17 km an hour po. At as of 11:30 AM, namataan na ngayon ang sentro ni Typhoon Falcon sa layong 1,054 km
Hilagang Silangan, ito ng Itbayat, Batanes. So sobrang layo na talaga sa bansa at halos hindi na nagpapang-abot man lang yung outer rain band ni Falcon. At kikilos pa rin talaga to, pahilagang kanluran pa rin hanggang sa ito ay lumabas ng ating PAR probably bukas at tatawirin nito ang bahagi ng Okinawa Islands, especially ang namimiligro sa Naha dyan sa Okinawa, Japan. So ingat pa rin sa mga kababayan natin mga Pinoy dyan na kung sakaling mayroon tayong mga Pilipino na naninirahan dyan. Dahil posible pa rin ito, although posible pa rin itong mag-direct sa Naha or lumihis man, pero expected makakaranas kayo ng masungit na panahon paglapit dyan ni Falcon. Pag-exit ng ating teritoryo, mga bukas na siguro yan ng Martes. At ayun nga po ay yung epekto ng paghatak nito sa Southwest Monsoon ay hindi na gaano makakapag-epekto sa silangang bahagi ng Bicol Region hanggang Eastern Visayas. Maliban na lamang sa may kanlurang bahagi ng bansa nga na magpapa-improve pa rin sa ating Southwest Monsoon na magdadala pa rin ng mga ilang kalat-kalat na ulan lalo na dyan sa may northwest portions ng Zambales. Ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan. At kung titingnan natin yung ating tropical cyclone track primary ay according dito sa may track ay inaasahan nga itong e-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga Martes na nga po talaga ito ng posibleng mga tanghali o gabi according dito. Pero kung titingnan natin sa tropical cyclone track, converted na po sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan nga ito ng mga bandang tanghali o hapon bukas na po ng Martes. Ito inaasahang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung masisilip natin sa tropical cyclone customized na aking ibinabalik dahil normalized na po yung kanyang catching, ay makikita dun sa data feed ng Joint Typhoon Warning Center, ay pinapakita rin sa kanyang extended forecast na 12Z ay pinapakita rin na halos bukas din ng Martes ito ng either ng tanghali o ng hapon daw, pinapakitang inaasahang e-exit nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating tropical cyclone na assessment naman na monitoring na ating ginagamit ay yung ating binamatay na low pressure area sa may bandang Marshall Islands na natiling very insignificant ito at 20% pa rin. So mukhang habang kumikilos ito pahilaga ay nanatiling mabagal ang kanyang development. So probably mag-intensify man yan siguro this coming weekdays siguro. Kung maging investment ito ay inaasahang mas malayo na ito sa bansa. Dahil wala tayong namamataan na high pressure area sa itaas mula kahapon, expected itong invest na ito kung sakaling maging invest o maging isang active low pressure area ay kikilos, expected ito pahilaga at walang magiging significant na magiging banta sa kalupaan o sa bansa. At maging sa ating global spectrum model na ating ginagamit, yung ating binabantayan ay although insignificant o disorganized, ay makikitang kumikilos ito pahilaga lamang. Although merong vorticity na makikita pa rin na pumapasok dito sa may silangan ng Mindanao, yan ay atin babantayan pa rin kung magkakaroon ng active vorticity at magkakaroon ng aloft vertical wind shear. Titingnan na lang natin sa mga susunod pa dahil insignificant pa po ang forecast na yan. Maliban lamang sa isa na medyo kikilos ito pahilaga hanggang mga next unang week na po ito, mga bandang August 4, 2023 ang approximate extended forecast time. At kung titingnan natin sa mean sea level pressure ay halos malawak lamang o very shallow ang sirkulasyon nito. So probably aabot man ito na bandang Guam by unang week ng August hanggang August 4 nanatiling shallow circulation ito. So posible pa rin itong mag-dissipate anumang araw bago mag-August 4 or magtutuloy-tuloy ito as a shallow circulation low pressure area. At ang importante ay wala itong significant pa na ipinapakitang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng August. So medyo good news yan. At least makakapagpahinga tayo ng konti kahit papaano. At sa ating computer models ay pinapakita ay bukod kay Typhoon Falcon na pag-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility at makikita nga ay ayon sa ating mga ensembles na ipinapakita at ayon sa aking automated Global Ensemble Forecast System, makikitang pag-exit nga ito ng PAR by nitong bukas probably ng Martes. Kung titingnan natin yung mean track, ayan po, yung ginuguhit ko na yan, yung mean track ay posibleng paglabas nito ng PAR ay lalapit lang ito ng bandang Zhejiang, China at pinapakitang kukurba raw ito pa northeast. Yan.
So probably ay ganyan ang magiging senaryo at according din sa mga ipinapakitang multiple forecast natin. At base rin dito ay paglapit lang nito sa bandang Hangzhou o Zhangjiang, China. Sa karagatan nito, papunta ng bandang South Korea sa may Busan ang pinapakitang direksyon ng kanyang track. So kung titingnan natin yung mean average mean ng ECMWF, which is mas closest accuracy, medyo mas closer ang accuracy na forecast. Medyo matagal lamang ang load so sobrang dami ng data na kinakompute ng aking forecast script. At makikita rito ay ganun nga ang pinapakita. Pero dito medyo mas mababa ang kanyang pag-recurve ng pa-northeast. Dito sa may bandang southern Japan ang magiging tumbok niya. So para lang siya para lang siyang umikot pabalik ng dito sa direction ng Okinawa Islands. Then babaybay ito patungo sa may bandang southern Japan. So titingnan natin sa mga susunod, probably hindi na ito magtuloy-tuloy na mag-intensify. Pero gaya ng aking analysis, ay pag-exit ito ng ating PAR, ay posible pa itong umabot ng super typhoon category. Depende pa rin yan dahil kung titingnan natin yung mga sea surface o atmospheric pressure, nasa pinakamababa ito na 982 hectopascals pag-exit ng ating PAR. Ayan, hanggang 987, 979 hectopascals. Kung parang pinapakita lamang dito, magme-maintain lamang siguro siya sa hanggang category 3 typhoon category. So hopefully, hindi na siya umabot pa ng super typhoon category ayon sa aking multiple and several forecast ng ECMWF mean. So at least panatili na lamang siya, huwag na siyang magpalakas pa ng husto into super typhoon kung sakali. At narito naman ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, July 31, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng huling araw ng Lunes, July 31, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga iba pang detalye na hindi natin nabalita ngayong araw at sa mga ibang data feeds mula sa aking weather station sa gusto ninyong malaman, lalo na sa binabantayan nating
si Typhoon Canon o si Falcon, pero malayo na ito sa bansa, so hindi na natin masyado siyang worry. At sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.